Sa simula ng palabas pinakilala tayo sa pangunahing karakter na si Zung na may mahirap na relasyon sa kanyang asawa. At isang umaga si Zung ay umalis patungo sa opisina nang hindi nag-aalmusal na mas ikinagalit ng kanyang asawa. At sa opisina ang isa sa kanyang mga empleyado ay pinaalam sa kanya na karamihan sa mga tindahan sa isang partikular na lugar ay nabakante ngunit ang ilan sa mga nangungupahan ay tumanggi pa rin na umalis. At determinado si Zung na linisin ang lugar para sa isang proyekto at inutusan nito ang kanyang tauhan na pabilisin ang proseso at tiyakin na ang natitirang mga tindahan ay maging bakante sa lalong madaling panahon. At pagkatapos nakipagkita si Zung sa kanyang biyenan upang pag-usapan ng isang mahalagang bagay at lumalabas na ang lahat ng negosyo ni Zung ay nasa ilalim ng kontrol ng kanyang biyenan. Huminto si Zung sa isang restaurant upang kumain bago ito makipagkita sa kanyang biyenan at sa kaparehong restaurant isang estudyante na nagngangalang Kim ay nasa lugar din. At habang nasa lugar nakatanggap si Kim ng isang importanteng tawag at nang tumayo ito upang magbayad sa bill na pagtanto nito na nakalimutan niya ang kanyang wallet sa bahay at tiniyak ng matanda sa kanya na babayaran ni Zung ang kanyang bill. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya at hiniling na bayaran niya ang bill ni Kim. At dahil nagulat tumingin si Kim sa bill at nagtanong kung paano kumain ang isang tao ng napakaraming pagkain ng mag-isa. At matapos na bayaran ang bill para sa kanyang sarili at Kim bumalik si Zung sa kanyang sasakyan at nagtungo upang makita ang kanyang biyenan. Gayunpaman naipit ito sa isang traffic at dahil dito lumabas ito sa sasakyan upang gumawa ng isang tawag. Samantala sinusubukan ni Kim na kunin ang isang sapatos na na-stock sa rooftop ng isang kalapit na gusali. At habang sinusubukan na ibalanse ang kanyang sarili nadulas si Kim at nahulog sa gusali at bumagsak direkta kay Zung dahilan upang mawalan ito ng malay. At nang buksan ni Zung ang kanyang mata nakita nito ang kanyang sarili sa isang ospital at isang nurse ang nagtanong at sinabi na kamusta na ang pakiramdam mo bata. At nang marinig ito si Zung ay nagulat dahil siya ay 35 taong gulang na at nagtataka kung bakit siya tinatawag na bata ng nurse. Mabilis itong tumayo mula sa kama at nagtungo sa salamin upang tignan ang kanyang sarili gayunpaman sa oras na makita nito ang kanyang refleksyon hindi ito makapaniwala sa nakita niya. At sa salamin nakita ni Zung ang kaparehong estudyante na binayaran nito ang bill sa restaurant. At dahil sa aksidente nang bumagsak si Kim sa kanya ang kanilang kaluluwa ay nagkapalit ng katawan. Nakita rin ni Zung ang kanyang orihinal na katawan na nasa coma kasama ang kaluluwa ni Kim sa loob nito. Dumating ang ama ni Kim upang makita siya sa ospital ngunit si Zung na nasa katawan ni Kim at nagsimulang magsalita ng baluktot sa kanya. Pinaliwanag ng doktor na nawala ni Kim ang kanyang memorya dahil sa matinding pinsala sa ulo kaya naman nagbago ang pag-uugali nito. At nang maglaon si Zung ay umuwi upang makita ang kanyang asawa ngunit natakot ito nang makita niya ito sa katawan ni Kim. Bagamat sinubukan ni Zung na ipaliwanag ang lahat hindi ito naniwala sa kanya at sa halip ay tinawagan nito ang mga guard at dinala ito sa mga pulis. At sa istasyon ng pulis dumating ang ama ni Kim upang sunduin siya at humiling ng tawad sa mga opisyal para sa nangyari at pinaliwanag na si Kim ay may sakit sa pag-iisip dahil sa pinsala nito sa ulo. Pagkatapos ay dinala nito si Zung na ngayon ay nasa katawan ni Kim at pinagluto ng maraming pagkain. At nang makita ni Zung ang lahat ng pagkain sinabi nito sa ama ni Kim na hindi ito kumakain ng marami gayunpaman tumugon ang ama ni Kim na malakas itong kumain at pagkatapos nitong matikman ang pagkain nawala ni Zung ang kanyang malay. At nang magising ito nagulat itong matuklasan niya na kinain niya ang lahat ng pagkain ng mag-isa. At sa sumunod na araw kumain si Zung sa paaralan at sa oras na umupo ito ang iba pang estudyante sa tabi niya ay tahimik na tumayo at lumipat sa kabilang lamesa. At mula doon napagtanto nito na si Kim ay maaaring hindi masyadong pinapansin sa paaralan. At habang kumakain napansin nito ang grupo ng mga estudyante na binubuli ang isang babae na si Hyun at nang makita ito sinabi nito sa babae na tumigil. Gayunpaman ang isa sa lalaki ay lumapit sa kanya at nagsimulang takutin siya at sa oras na aatake ito kay Zung dumating ang isang guro at mabilis na pinigilan ang sitwasyon na lumala. At bago umalis tumitig ang lalaki kay Zung at sinabi sa kanya na makipagkita ito sa labas ng paaralan. At nang makipagkita si Zung sa mga lalaki ang lalaki ay nagulat kung bakit biglang tumapang si Kim at sinubukan itong saktan si Zung ngunit mabilis niyang sinampal ito. At nang makita ito nagmadali ang mga kaibigan ng lalaki upang pigilan si Zung ngunit binugbog din niya ang mga ito.
At sa gabing yun binisita ni Zung ang kanyang assistant sa ospital at sinabi na siya talaga si Zung at hindi naniniwala ang kanyang assistant sa kanya dahil ang katawan ni Zung ay nakahiga at nasa coma sa harapan niya. Gayunpaman nang magsimulang magsalita si Zung ng mga personal na detalye na silang dalawa lamang ang nakakaalam, ang kanyang assistant ay nagsimulang maniwala sa kanya. At sa sumunod na araw sa paaralan nakipag-usap si Zung sa kanyang assistant sa telepono at habang nag-uusap hindi sinasadya ni Hyun na mabangga siya habang tumatakbo dahilan para mahulog ang kanyang teddy bear. Kinuha ito ni Zung at sinundan siya upang ibalik ito at habang binigay ni Zung ang teddy bear kay Hyun dumating ang kanyang ina upang sunduin siya. At si Zung ay nagulat at ang babae ay sinisan na siyang kanyang unang kasintahan at dating asawa. At dahil nabigla tinawag nito ang kanyang pangalan ngunit pinaalis siya ni Nisan at pinagalitan ito sa pagtawag niya sa unang pangalan ng matanda. Sinabi ni Hyun sa kanyang ina na nawala ni Kim ang kanyang alaala dahil sa isang aksidente kaya tila halos wala itong maalala sa kahit na ano. At nang maglaon nagsimulang mag-isip si Zung na baka si Hyun ay kanyang anak. At dahil nais na makatiyak palihim itong kumuha ng piraso ng kanyang buhok sa sumunod na araw at kumuha ng DNA test. At nang dumating ang resulta ang kanyang hinala ay nagkatotoo at si Hyun ay anak nila ni Nisan. At dahil labis ang tuwa sa balita nakaramdam si Zung ng matinding kasiyahan at napagtanto na mayroon siyang anak na babae. At sa sumunod na araw sa paaralan ang ilang babae ay binubuli si Hyun ngunit nakita ni Zung ang lahat at nakialam para pigilan sila. At pagkatapos ng paaralan hiniling nito sa kanyang assistant na turuan ang mga babaeng yun ng leksyon ngunit ang kanyang assistant ay tumanggi at sinabi na hindi dapat sila gumawa ng bagay-bagay. Kalaunan ay sumangayon si Zung at sa halip ay nagpasya ito na magtungo kay Nisan. Kinausap ni Zung si Nisan tungkol sa sitwasyon ni Hyun sa paaralan at kinumbinsi ito na matuto si Hyun ng self-defense para harapin ito ang problema ng sarili niya. At sa katunayan sinisikap nitong gampanan ang tungkulin niya bilang isang ama at binigay nito kay Nisan ang address ng kanyang sariling gym at hiniling nito kay Nisan na ipadala si Hyun doon. At sa gabi pinadala ni Nisan si Hyun sa gym ngunit wala itong ideya na si Zung ang nasa likod nito. At nang makita niya ito sa lugar nagtanong ito kung ano ang ginagawa niya at upang maiwasan ang paghihinala sinabi ni Zung sa kanya na sumali ito sa gym para magbawas ng timbang. At mula sa araw na yun nagsimula silang magsanay ng magkasama at si Hyun ay nag-focus sa pakikipaglaban habang si Zung ay pinapayat ang katawan ni Kim. At pagkatapos ng ilang araw ng pagsusumikap na tulungan ni Zung si Kim na mawala ang ekstrang timbang nito at binago siya sa isang gwapong binata. At nang bumalik ito sa paaralan ang lahat ay nagulat sa bago nitong itsura at isang araw dinala ni Hyun si Zung sa kanilang bahay kung saan nakita ni Zung ang maraming larawan ni Hyun noong bata. At dahil nabighani sa kanila kumuha si Zung ng larawan sa kanyang telepono at masayang pinagmasdan ito ng paulit-ulit habang nasa paaralan. Samantala sa paaralan ang kaparehong grupo ng babae ay sinubukan na ibali si Hyun gayunpaman sa pagkakataon na ito si Hyun ay tumayo para sa kanyang sarili at lumaban sa kanila. At nang makita ito si Zung ay nakaramdam ng labis na tuwa dahil nais nito matuto ang kanyang anak na protektahan nito ang kanyang sarili. At sa gabi habang pauwi ang ama ni Kim dala ang kanyang sweldo isang grupo ng mga lalaki ang hinarang siya at nagsimulang bugbugin siya at sila ay mga tagasingil ng utang at inatake siya dahil sa pagkabigo nito na magbayad sa kanyang utang. At doon dumating si Zung sa eksena at nang makita ang ama ni Kim na binubugbog mabilis itong tumakbo para tumulong gayunpaman na daig din ito ng mga lalaki at walang awa na binugbog silang dalawa. At matapos na iwanan sila nagbabala ang isang lalaki na bayaran ang utang sa lalong madaling panahon bago tuluyang umalis. At sa gabi pinadala ni Zung ang mga tauhan nito sa bahay ng tagasingil ng utang upang turuan sila ng leksyon at ang mga tauhan nito ay binugbog din sila ng walang awa at nagbabala sa kanila na huwag na lalapit ulit sa ama ni Kim. At dahil natakot at napahiya ang mga lalaki ay walang pagpipilian kundi ang lumayo. At sa sumunod na araw binisita ni Zung si Nisan sa kanyang restaurant at habang nasa lugar ilang customer ang nagsimulang manghara sa kanya at dahil sa galit inutusan ni Zung si Nisan na pumasok sa loob at sa oras na gawin niya ito inilabas ni Zung ang galit nito sa lalaki at mabilis itong tumakas sa lugar. Si Nisan ay nagtanong kung sino ba talaga siya at kung bakit ito paulit-ulit niya ito tinatawag sa kanyang pangalan. Hindi na kontrol ni Zung ang kanyang emosyon at sinabi kay Nisan ang totoo gayunpaman si Nisan ay hindi naniniwala sa kanya at upang patunayan ito sinabi ni Zung kay Nisan kung saan sila unang nagkita at kung kailan sila naghiwalay.
At matapos na marinig ang lahat ng ito naniwala si Nissan sa kanya ngunit pagkatapos na malaman ang totoo hiniling nito kay Zong na umalis sa restaurant. At sa katunayan si Nissan ay labis ang galit kay Zong dahil sa nakaraan at upang maging isang malaking negosyante iniwan ni Zong si Nissan at pinakasalan ang anak ng chairman ng kumpanya at iniwan nito si Nissan para sa pera at isang desisyon na pinagsisihan nito buong buhay niya. At sa sumunod na araw sa paaralan inimbitahan si Hyun ng kanyang crush sa isang party sa bahay nito at si Hyun ay labis ang tuwa nang marinig ito. At sa kabilang banda tinawagan ni Zong si Nissan upang makausap at sa isang restaurant humiling ng tawad si Zong kay Nissan para sa lahat ng nangyari sa nakaraan. Gayunpaman sinabi ni Nissan sa kanya na kung hindi ito napunta sa katawan ni Kim hindi rin naman ito hihiling ng tawad sa kanya. Natahimik si Zong habang nakikinig kay Nissan at nang makita ang kanyang pananahimik nagsimulang umalis si Nissan ngunit pinigilan siya ni Zong at hinalikan siya nito at si Nissan na labis ang galit sa aksyon niya ay sinampal siya. At sa labas ng restaurant ang dalawa ay nagsimulang magtalo at ilang oras ang lumipas nakatanggap si Zong ng tawag at nalaman na ilang babae at lalaki ang nanghaharas kay Hyun sa malapit na lugar. Si Zong ay mabilis na nagmaneho patungo sa lokasyon kung saan nakita nito si Hyun na binubuli ng kanyang crush. At lumalabas na ang crush ni Hyun ay inimbitahan siya sa party para lamang ipahiya siya. At nang makita ang kanyang anak na nasa nakakabahalang sitwasyon nagalit si Zong at nagsimulang bugbugin ang mga lalaki. At dahil na-inspire sa mga aksyon ni Zong na tipo ni Hyun ang kanyang lakas ng loob na muling tumayo para sa kanyang sarili at kasama si Zong tinuruan nito ng leksyon ang kanyang crush. At sa sumunod na araw natuklasan ni Zong na ang kanyang asawa ay inakusahan siya ng pagmamanipula ng kanilang pag-aari at dahil sa galit sumulat ito ng liham sa kanyang biyenan at inakusahan ang kanyang asawa ng pagkakaroon ng relasyon at paglustay ng pera sa kanyang kumpanya. At sa araw na yun isang babae ang nag-propose kay Zong ngunit mabait niya itong pinauwi at sinabihan na mag-focus na lamang sa kanyang pag-aaral. At bago umalis binigyan siya ng babae ng isang regalo at umalis at doon dumating si Hyun at nagtanong kay Zong kung ano ang nararamdaman nito sa babae at kung gusto niya ito at mariin na itinanggi ni Zong ang anumang pakiramdam para sa dalaga. At nang marinig ito sinamantala ni Hyun ang pagkakataon na ipagtapat ang kanyang sariling nararamdaman at hiniling kay Zong na maging kasintahan nito at iginiit na alam nitong may gusto rin siya sa kanya. At dahil nalilito sa mga salita ni Hyun mabilis na umalis si Zong sa eksena nang hindi tumugon. At sa bahay pinagtapat ni Hyun sa kanyang ina ang tungkol sa nararamdaman nito para kay Zong at si Nissan ay labis na nagalit nang marinig ang sinabi ng kanyang anak at sinabihan nito na lumayo kay Zong. At sa sumunod na araw hinarap ni Nissan si Zong at nagsimulang makipagtalo sa kanya at hiniling nitong malaman kung ano ang ginawa nito kay Hyun dahil tinitignan siya nito bilang kanyang kasintahan. Iginiit ni Zong na wala itong ginawa na hindi nararapat at pinaliwanag na sinusubukan lamang nitong protektahan si Hyun. At habang nag-uusap sila dumating si Hyun at nagtanong kung ano pinag-uusapan nila at dahil hindi na mapigilan pinagtapat ni Zong na mahal nito ang kanyang ina. At dahil nagulat at nabigo dahil sa sinabi nito tumalikod si Hyun at umalis ng may labis na lungkot. Nagtanong si Nissan kay Zong kung bakit ito nagsalita ng ganoong bagay at pinaliwanag ni Zong na pakiramdam nito na hindi niya mababago ang pakiramdam ni Hyun sa kanya at pigilan ito sa nararamdaman niya. At nang maglaon isang lalaki ang nagtangka na patayin si Zong sa ospital gayunpaman nabawi ni Kim ang malay nito sa katawan ni Zong. At dahil nalilito at desperado tumakas si Kim sa ospital at nagmadali diretso sa bahay ng kanyang ama. At nang makita ito ng kanyang ama labis itong natakot sa dahilan na hindi nito kilala ang lalaking nakatayo sa harapan niya. Tiniyak ni Kim sa kanya ang mga bagay at pinaliwanag na siya ang anak niya bagamat hindi nito maintindihan kung bakit iba ang itsura niya. At sa lalong madaling panahon dumating si Zong sa bahay at si Kim ay nagulat nang makita nito ang orihinal niyang katawan na nakatayo sa harapan niya at nagulat sa pinagbago nito. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Zong ang lahat sa ama ni Kim at upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan ibinahagi ni Kim ang mga detalye tungkol sa kanyang pagkabata. At dahil kumbinsado sa mga narinig ang ama ni Kim ay naniwala na ang kaluluwa ng kanyang anak ay nasa katawan ni Zong. Nagmakaawa si Zong kay Kim na tulungan siya nito at binihisan nito si Kim upang magmukhang katulad niya at dinala ito upang makita si Nissan. At si Kim na nasa katawan ni Zong ay humiling ng tawad kay Nissan at nagkukunwari na si Zong. At si Nissan na tila naguguluhan sa katotohanan ay naniniwala na bumalik na si Zong sa kanyang katawan.
At habang nag-uusap sila, ang mga lalaki na pinadala ng asawa ni Zung ay dumating upang patayin si Zung sa pangalawang pagkakataon. At nang makita sila, nagtago si Kim sa likod ni Nisan at nagsimulang umiyak ng tahimik, at mabilis na pagtanto ni Nisan na hindi ito si Zung at ang tunay na Zung ay humakbang at inutusan silang dalawa na pumasok sa loob. Ang mga lalaki ay nagsimulang bugbugin siya at iniwan itong labis na sugatan, at sa mga oras na tatapusin ito gamit ang kutsilyo, lumabas si Nisan sa kusina dala ang silindro ng isang gas. Binuksan nito ang gas at nagbanta sa kanila at sinabi na kung hindi sila aalis sa loob ng 10 segundo, papasabugin nito ang gas, dahilan para mamatay sila ng magkakasama. At dahil natakot sa banta ang mga lalaki, ay mabilis na tumakas sa eksena, at dahil napuno ng emosyon na luha si Nisan at pinagtapat nito na naghintay ito kay Zung sa loob ng 14 na taon, ngunit napagod ito sa napakatagal na panahon. At dahil hindi mapigilan ang kanyang nararamdaman, niyakap nito ang katawan ni Zung habang lumuluha. At sa sumunod na araw, ang biyena ni Zung ay tinawagan ang kanyang anak upang makipagkita sa kanya. Ipinakita nito ang liham na isinulat ni Zung, at matapos niya itong basahin, nagtanong ang asawa ni Zung kung paano nito naisulat ang liham dahil kasalukuyan itong nasa ospital. Pinaliwanag ng kanyang ama na ang liham ay naisulat noong nakaraang buwan, at dahil dito aksidenteng inamin ng asawa ni Zung na hindi pa ito nagloloko sa mga panahon na yon. At dahil napagtanto ang katotohanan sa mga akusasyon ni Zung, nagpa siya ang kanyang ama na tawagan si Zung upang magkita sila. At pagkaraan ng sandali, dumating si Kim sa lokasyon sa katawan ni Zung, at samantala ang totoong Zung ay nakaupo sa isang sasakyan sa malapit at ginagabayan si Kim sa pamamagitan ng earphone kung ano ang sasabihin nito at gagawin. Gayunpaman, ang kanilang koneksyon ay biglang naputol na nag-iwan kay Kim na gumawa ng sariling desisyon at pangasiwaan ang sitwasyon ng mag-isa. Ang biyenan ay inalok sa kanya ang posisyon ng chairman sa kumpanya, gayunpaman tumanggi ang asawa ni Zung at nakipagtalo na si Zung ay may anak sa pagkabinata. At si Kim na nasa katawan pa rin ni Zung ay pinagtanggol siya at pinaliwanag na hindi nito alam ang pag-iral ng kanyang anak na babae sa matagal na panahon, at dinagdag nito na nang makita niya ito, napagtanto nito ang kahalagahan ng pamilya at hindi na nagnanais pa sa anumang pag-aari dahil ang pamilya nito ang kailangan niya. At matapos na magbigay ng kanyang testamento, umalis si Kim, at sa oras na nasa labas ito, sinabi ni Kim ang lahat kay Zung. At dahil naantig sa kanyang mga sinabi, niyakap ni Zung si Kim, ngunit sa mga oras na yun ang asawa ni Zung ay sinubukan na sagasaan si Kim gamit ang sasakyan nito. At sa pagkilos ng mabilis, itinulak ni Zhang si Kim sa peligro at iniligtas siya, ngunit nauwi ito sa matinding pinsala sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa isang ospital, at doon binisita ni Hyun si Zung na nakahigang sugatan, at sa isang mahina at emosyonal na kalagayan inihayag ni Zung ang katotohanan sa kanya at pinagtapat na siya ang kanyang ama, at nagmakaawa ito sa kanya na patawarin siya nito dahil wala ito sa panahon ng kanyang pagkabata. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsisiwalat na ito, si Kim at Zung ay biglang nawala ng malay, at sa isang dramatic na eksena ang kanilang kaluluwa ay muling nagkapalit at bumalik sa kanilang mga orihinal na katawan. At pagkalipas ng 5 buwan, bumalik si Kim sa kanyang orihinal na katawan at pinagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang estudyante. At sa paaralan siya ay naging labis na sikat at maraming babae ang bumibili sa kanyang atensyon. Gayunpaman, ang mata ni Kim ay nakahiyon lamang at gumugol ng mas maraming oras nang kasama siya. Samantala si Zung at Nisan ay muling nagkabalikan at ngayon ay namumuhay na ng magkasama at pinangasiwaan nila ang restaurant ng magkasama at muling binuo ang kanilang relasyon. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.